Nice peeps, it's me, the Nice Ann. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. So ayun na nga peeps for today's video, and it's been a while since I posted my last vlogs. Medyo matagal-tagal na. And natapat na free ako ngayon, tapos maraming nag-request na gawan ko ng content ito. What's on my iPhone XS or XS? And ayun, i-update ko kayo kung kamusta na nga ba itong iPhone ko, kasi last na nag-upload pa ako ng update dito is nung December 2021 pa. And ayun, marami na curious kung kamusta na nga ba itong phone ko, and marami kasi diba nagbabalak na bumili ng iPhone XS na second hand. So yun guys, nga pala mamaya i-share ko din sa inyo yung about dun sa mga corrections dun sa previous na vlog ko about dito sa iPhone XS update. So sorry guys, kasi tao lang naman ako, nagkakamali. Kaya i-share ko din sa inyo yung mga kinoment nila dun na about sa iPhone XS. So first peeps is dun muna tayo sa what's on my iPhone XS. So ipapakita ko sa inyo yung mga apps na ginagamit ko and kung paano ko nga ba inaayos yung folder and yung widgets ko. Kaya nga, hawak ko yung iPhone XS ngayon. So ang ginagamit kong pang video is yung ginagamit kong pang vlog dati na iPhone 6. So ayan yung camera niya. So ito yung itsura ng iPhone ko ngayon. So ayan. Wala naman mga naging problema dito sa iPhone ko kasi hindi naman siya nagkaroon ng scratch or ng basag. Kasi maingat naman ako gumamit ng iPhone kahit papano. Tapos ito yung ginagamit kong case, tinanggal ko lang siya ngayon. So kung maaalala nyo, diba nung pinakita ko yung case ko dati, kulay white siya. Pero ngayon ito na yung kulay niya. Pag bumibili talaga kayo ng mga clear na case, nagiging ganito talaga yung kulay niya pagtagal. Tapos nilagyan ko lang ng picture ko. Kaya bala ko bumili ng case sa Shopee na bago kasi nakita ko dun sa Shopee mga 40 or 30 pesos lang. Tapos nabasa ko yung mga reviews na matitibay naman. So ito yung ginagamit kong wallpaper, guys. Ayan, yung Bible verse na nakalagay, I have loved you with an everlasting love. Ito talaga yung mga ginagamit kong wallpaper since dati, yung mga Bible verse. Kasi nakakaumay ba naman makita kung yung mukha mo yung nakalagay dito araw-araw, di ba? Nakakasawang makita araw-araw. Pero yun, kaya Bible verse yung nilalagay ko para ma-motivate ako araw-araw and maalala kong mag-pray kay Lord. Yun nga lang, itong wallpaper na ginagamit ko, medyo hindi siya readable kasi nga pinagsasama-sama ko na talaga yung mga folders ko sa iisang page lang. Kasi nakakatamad kasi mag-swipe-swipe pa kung sa ilalagay ko siya sa third page. Kaya nilagay ko lang siya dun sa second page. Yung first page ko, so wala naman akong binago dito since nung binili ko to. Ang binago ko ay yung nasa second page. Dito ko lahat nilagay ng mga folders ko, tsaka yung widget. Para nandun na lahat sa isang page, hindi na ako mag-swipe pa sa pangatlo. So, syempre, itong mga files, yung mga ibang apps dyan ng pang iPhone, nandyan na talaga yan, hindi ko na binago. So, ito yung inayos ko. Una ay yung folder ng socials. So, ito yung mga social media ko, yung Facebook, tas yung Messenger. The next app naman, guys, ay itong Business Suite. So, kung meron kayong mga business, tas meron kayong mga FB page, para mas mapadali yung pag-chat nyo sa mga customers nyo, mag-download kayo nito kasi ito yung ginagamit ko dun sa FB page namin about dun sa mga furnitures na binibenta namin tsaka yung mga pizza. Tapos next naman yung Telegram, tapos parang Messenger rin siya pero mas mabilis yung Telegram. Lalo na kapag magsasend ka ng mga photos or videos, dito mo pwedeng itago yun, or kapag may pagsesendan ka, mas advisable na gumamit kayo ng Telegram kasi hindi siya lumalabo unlike sa Messenger. Then itong Instagram and then yung Twitter. Then, next na folder is itong videos. So, kapag manonood kayo ng mga videos, pinagsama-sama ko para hindi siya magulo. So, andito yung YouTube. Pero dito ko na rin sinaba yung YouTube Studio ko para magkatabi lang sila ng YouTube. Tsaka yung TubeBuddy, yung updates about dun sa mga bagong subscribers, sa mga viewers ko. Then, next yung Kumu. Kahit hindi ako masyadong nanonood nito, dinownload ko pa rin. Tsaka yung TikTok. Dito talaga ako lagi nakatambay sa TikTok. Next naman, guys, ay itong entertainment. So, sorry guys kung wala kayong makikita ditong mga uso na laro ngayon. Katulad ng mga Mobile Legends, Call of Duty, kasi hindi talaga ako mahilig sa mga ganun. Ang hilig ko talaga is mag-Netflix at mag-Wattpad. Hilig ko talaga magbasa ng Wattpad since nung high school pa lang ako kasi ito talaga yung nagpalabo ng mata ko. So, itong Netflix naman, dito ako nanonood ng mga movies at saka ng mga K-drama. Ito lang talaga yung entertainment ko at pampaubos ng oras ko. Ito namang Uno, tsaka yung Slither kapag bored lang talaga ako. Kasi naman na
folder ko is itong sa mga school. So, ito yung mga ginagamit ko sa mga online class. Yung Google, Gmail, Drive, tapos yung mga GTs. Next na folder ko naman ay itong mga editor. So, ito yung pinag-editan ko ng mga photos, tsaka ng mga video. So, itong font to, minsan ginagamit ko to kapag nag-edit ako ng isang picture or yung thumbnail ko dyan sa YouTube. Kasi pwede kang mag-download ng iba't ibang font gamit yung nasa Google na the font. Basta medyo mahirap i-explain kung paano i-download. Basta kailangan mag-download ka dun sa Safari mo. Then, next naman itong Canva. Dito talaga ako nagda-download ng thumbnail kasi ang cute ng mga designs or mga templates nito, tapos ang dali lang mag-edit. Then, next naman yung PixArt. Ayan, din yung pinag-editan ko minsan ng mga thumbnail. Then, yung eraser, kapag may i-erase ako dun sa photo, example, yung background, ganun. Then, yung compress naman, kapag kasi mga nag-video ako, tapos medyo malaki yung sakop na space nun, ito yung ginagamit ko para lumit yung memory niya. Then, yung InShot, ito naman yung pwede mo rin siyang pag-downloadan ng mga videos, tapos meron nga lang siyang watermark. Pero pwede mo siyang i-crop sa iPhone mo para matanggal yung watermark. And then yung Fuji naman, pang picture siya, parang mga makalumang camera. About sa finance. So, ito yung mga may connection sa pera. Itong Shopee, ito yung kinaka-addict ko. Shopee na lagi nang bubudol. Tapos yung GCash. Next, yung Shein naman sa mga damit. Then yung Foodpanda, yung Waze. Basta yan, yung mga connected sa pera na apps. Then, next naman ay yung music. So, itong BandLab naman. Dito ako minsan nag-record ng mga pang-covers ko. Kasi ang ganda talaga ng app na to about sa music. Kasi medyo nai-edit mo pa yung boses mo para ka nasa studio. Then, itong Guitar Tuna. Para siyang tuna ba or tuna? Basta yun. Kapag di ka pa masyadong sanay na magtono, ito yung gamitin mong app para sa guitar mo, sa bass guitar, or sa ukulele mo. Kasi natutono niya yun. Basta itatapat mo lang sa phone mo. Then, itong Spotify. Tapos, yung guitar chords naman, ito yung listahan ng mga chords ng mga songs mo na pwede mong i-save kasi nandun yung mga chords para hindi ka na mahirapan mag-search sa Google. Nakasave na sa phone mo. Then, yung Dolby or Dolby On. Ito rin magandang pang-record to kasi na-adjust din yung voice mo tsaka yung mismong video. Then, pandagdag lang tong education kasi napuno na dun. Ayoko nung mag-scroll pa kasi baka makalimutan ko kung saan nakalagay yung app. Kaya ito, connected din siya sa school pero nag-iba lang ako ng folder. Tapos next naman yung spiritual. Ayan, so yung Our Daily Bread, pang devotion sa araw-araw, tsaka yung Holy Bible. Then, ito, yung widget na to, yung Be Merciful na nakalagay. Ito talaga yung araw-araw na remembrance sa akin na magbasa ng Bible everyday, tsaka kapag magpe-pray. Then, next naman yung sa health. So, dito tayo ngayon guys sa settings. So, record ko lang. Dito muna tayo sa ating general. Tsaka kung kamusta na yung software update ko. As of now, nakaano pa lang ako eh. Sa iOS 15.4, hindi pa ako nakakapag-update ulit. Kasi ang pinaka-update ata ngayon 15.5. Pero hindi pa ako nag-update siguro mamaya. Ang ganda lang ng mga bagong updates ng iPhone. Kasi ang daming mga bagong emojis na ang cute. Then next naman ay yung iPhone storage. Ayan, so out of 256 na gig, 97.2 gig na yung nagagamit ko. Halos 10 months ko pala nabili ito pero ganyan na kasi nalalaki kasi talaga ng mga storage ng mga photos and videos ng iPhone. Kaya ayan o, yung photos, 38 gig yung nasakop niya. Tapos yung, ayan, sa mga social media, ganyan. Nalalaki talaga ng mga sakop niya. Tapos every nag-update ka pa sa iOS, ang laki rin ng nababawas sa'yo kasi ilang gig ata yun kapag mag-update ka. Then, ayun na yung pinakahihintay ng iba about din sa aking battery health. So, last kong sabi ata, dun nung December 2021 is 85%. Tapos ngayon, ito naman siya ngayong June 2022. So, ayan, 84% na siya. Nabawasan siya ng 1%. So, 84% na lang siya. So, dito na tayo, peeps, sa mga corrections ng mga nanood nung vlog ko about dito sa iPhone XS update. So, ayan, ito yung first na correction. So, sabi niya, "Hi, I was a bit concerned about your phone. Successive decrease of battery health is a red flag. You should have it checked sa mga authorized Apple distributors. Usually, original iPhones with 100% battery health will take 6 to 9 months before it goes to 99%. The tendency kasi if madali lang mag-decrease ang battery health ng phone is hindi original ang kanyang parts.
So, ayun peeps, sa aminin ko kasi di ba kapag excited ka talagang bumili ng phone or kahit anong mga bagay, hindi na ako nakapag-canvas talaga nun. Tapos, hindi na rin ako nakapag-search ng facts about sa mga original na phones pagdating sa mga second hand. So, ang nasa isip ko na lang nun, kasi ang usual na sabi kapag daw bibili ka ng mga pre-loved na iPhones, basta kailangan lagi siyang 100% na battery health, tapos, not refurbished. Itong binila ko na shop na to, yun ang mga nakalagay sa mga details nila. Tapos, ang dami ring nag-review na okay naman daw. Tapos, ang nag-promote pa nito is artista. Kaya napaniwala talaga ako. And may mga nag-comment din na ang mga iPhones daw is kapag 100%, matagal talaga bago bumaba yung battery health niya. Pero yung akin kasi 1 week pa lang, bumaba na talaga yung 100%. Ibig sabihin, may problema dito sa nabili kong iPhone. Pwedeng yung battery niya kasi alam niyo naman kapag second hand na, pwedeng napalitan na siya ng bagong battery. Pero kung talagang expert yung bumibili ng iPhone at marami siyang mga kaalaman about sa ganun. Kasi ako, wala naman ako masyadong alam sa ganito. Basta naisip ko na 100%, naniwala na talaga ako. Pero okay naman yung phone ko ngayon. Wala naman naging problema. Yun nga lang, yung battery health bumaba. The next na comment naman is, pagka-use phone po na 100% battery health, palit na po battery niya po. Kaya mas maganda kung pagka-use phone, bibilhin is mga nasa 85 to 78% yung battery health para sure na original pa rin yung parts. Then sa TikTok, ganun din po iPhone ko. Nag-iinit talaga siya, tas mabilis malobat. I think it is because malakas magpa-drain yung app, lalo na kapag nagbe-video kasi may ganun app pati mga PUBG or mga matataas na graphics na game. So, ayun nga guys, ito yung pinagsisiyan ko talaga. Kasi meron talaga akong bibili na shop talaga. Pero ang sinabi nila, ang battery health lang daw na available is 90%. Pero, totoo naman kasi talaga yon kapag second hand, wag ka na mag-expect na 100% pa yung phone mo. Kasi, kapag 100 yan, posibleng kakabili lang or talagang pinalitan na yung battery. So, ayun, hindi ako bumili doon kasi 90%. Hindi ko alam na okay pa rin pala kahit 90%. At kaya nagtiwala ako doon sa binilang ko nito kasi 100% daw. Pero possible na pinalitan na nila talaga yung battery nito. Kaya sobrang bilis niyang bumaba. Ngayon, di ba, 84% na lang. Tapos, ayun nga, nakarelate din si Sir kasi sa mga TikTok talaga or sa mga games, bilis talaga niyang malobat or nagiinit talaga siya lagi. Then, next na comment naman guys ng isang viewer is, don't let it drain po below 20% and dapat i-on po yung low power mode ng 50%. And safe naman po mag-charge overnight kasi smart naman po ang iPhone. It memorizes your charging routine at nag-trickle charge po yan ng pag nasa 80% na at hindi mag 100% hanggat hindi ka pa nagigising. So, ito guys yung fact about sa iPhone na ngayon ko lang talaga nalaman. Kasi napansin ko kasi akala ko kaya bumaba rin yung battery health niya is about dun sa pag-overcharge ko or sa pagtanggal agad ng charger ko kahit hindi pa fully charged. So, ayun, ang galing lang kasi ganun pala ka-smart yung iPhone na kahit kahit matagal mo siyang i-charge, kahit ilang hours, kapag alam niya na hindi mo pa tatanggalin or hindi ka pagising, hindi pa talaga mag 100% or talagang titigil daw yung pag-charge kapag 100% na. Pero ako talaga guys, sa sobrang pag-iingat ko dito sa iPhone ko, kasi kadalasan 11 or 12 na ako natutulog. Higising pa talaga ako ng 3 AM para lang tanggalin yung charger para maging safe kasi alam nyo na, nag-iingat lang. So next naman, there's no such thing as overcharge according to Apple. 80% okay na tanggalin, nagtitrickle siya pag 80%. So, yung charging mabagal talaga. So, ayun, ka-connected dun sa kaninang binasa ko about sa overcharging. Tapos, mas okay daw natanggalin ng 80%. Hindi ko nalaman yun. Akala ko yun yung nakakasira sa phone ko. Kasi, akala ko kasi kapag tinanggal mo ng hindi pa 100, makakasira. Pero okay lang naman pala. So, lesson learned, guys. So, ayun, peeps, lesson learned na talaga sa akin to. Lalo na sa inyong mga bibili pa lang ng mga iPhones na second hand or mga pre-love. Kailangan talaga kapag bibili kayo is dun sa mga legit na shop talaga. At magtanong-tanong kayo sa mga kakilala nyo expert about sa iPhone or mag-search kayo ng mga facts about dito kapag bibili ng second hand para hindi kayo magsisi kapag nakabili na kayo. So, ayun, peeps, sana nakatulong sa mga balak palang bumili ng mga iPhone or sa mga kakabili lang tapos gusto nila ng mga facts about dito sa iPhone na kailangan nilang ingatan or huwag gagawin. So, kung meron naman kayong mga corrections ulit or mga facts na gusto nyo i-share, just comment down below. So, if you guys enjoyed my video, don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you in my next vlog! Bye!